Ito ang mga bagay kung bakit maraming tao ang natatakot sa China. Ang China ay isa sa mga pinakakinatatakutang bansa sa mundo, lalo na pagdating sa kanilang mga war equipments dahil sobrang advanced nila. Pero bukod dito ay marami pang bagay ang hindi natin alam kung bakit nakakatakot ang China. Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin ang mga bagay tungkol sa China na nagdudulot ng takot. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Forbidden City. Ang Forbidden City o ipinagbabawal na lungsod ay isang lumang palasyo sa gitna ng Beijing, China. Mahigit 500 years itong naging tahanan ng mga emperor mula sa panahon ng dinastiyang Ming hanggang dinastiyang Qing. Bukod sa pagiging sentro ng pamahalaan at kapangyarihan, ito ay kilala bilang lugar na nagdulot ng takot at paggalang sa buong bansa. Sa loob ng pader nito ay mahigpit na ipinatutupad ang mga batas at ang emperor ang may ganap na kontrol sa buhay ng lahat. Ang istruktura ng Forbidden City ay nagpapakita ng mataas na kapangyarihan ng emperor. Napapalibutan ito ng malalaking pader at malawak na bakuran na tila nagsasabing hindi basta-basta makakapasok ang sinuman. Sa loob ay tanging mga opisyal at ilang tauhan lamang ang pinapayagang pumasok. Bawal ang karaniwang tao at sino mang mahuli ng walang pahintulot ay maaaring patayin o parusahan ng mabigat. Dahil dito ay malinaw sa lahat na ang emperor ay may ganap na kontrol hindi lamang sa palasyo kundi pati sa buong bansa. Bukod sa karangyaan, ang Forbidden City ay kilala rin sa mga intriga at pagtataksil. Ang mga eunuch, concubine at opisyal ay nag-aagawan ng kapangyarihan upang makuha ang pabor ng emperor. Madalas ay may mga nagaganap na patayan at lihim na kasunduan upang mapanatili ang posisyon o mapabagsak ang kalaban. Sa ganitong kalagayan ay nabuo ang imahe ng palasyo bilang isang lugar na puno ng panganib at takot. Hindi lang mga tauhan sa loob ang natatakot sa kapangyarihan ng emperor, kundi pati ang mga opisyal at mamamayan sa labas. Sa paniniwala ng mga Chinese, ang emperor ay may mandate of heaven o basbas ng langit. Itinuturing siyang kinatawan ng mga Diyos sa lupa. Ang bawat kautusan niya ay dapat sundin dahil ang pagsuway ay itinuturing na pagsuway na rin sa langit. Ang mga lumalabag sa utos ng emperor ay pinaparusahan ng mabigat, madalas kasama pa ang kanilang mga pamilya. Dahil dito, kahit ang pinakamalalayong bahagi ng bansa ay natatakot sa kanyang kapangyarihan. Ang takot sa kapangyarihan ng emperor ay hindi lang nararamdaman sa loob ng Forbidden City, kundi pati sa buong imperyo. Ang mga utos mula sa palasyo ay kailangang sundin agad at ang sinumang hindi tatalima ay agad napaparusahan. Number 2. Nanjing Memorial Massacre. Ang Nanjing Massacre, na kilala rin bilang Rape of Nanjing, ay isa sa pinakamalupit na trahedya sa kasaysayan ng China. Nangyari ito noong December 13, 1937 nang masakop ng mga Japanese soldiers ang lungsod ng Nanjing, ang dating kabisera ng bansa, sa gitna ng Second Sino-Japanese War. Sa loob ng 6 na linggo ay mahigit 300,000 katao, kabilang ang mga sibilyan at mga sumukong sundalo, ang walang awang pinatay. Bukod dito, libu-libong kababaihan ang ginahasa at pinatay. Hanggang ngayon, ang alaala ng massacre ay nagpapaalala ng takot, sakit at panganib na maaaring dumating kung hindi magiging handa ang bansa. Sa massacre na ito ay walang sinino ang mga Japanese soldiers. Ang mga lalaking bihag na sumuko na ay walang awang pinatay, kadalasan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo o pagbaril. Pati mga sibilyan na walang kinalaman sa digmaan ay pinatay. Marami rin sa mga kababaihan ang pinagpasapasahan, ginahasa at pinaslang. Maging mga batang babae at matatandang babae ay hindi nakaligtas sa ganitong kalupitan. May mga ulat na may mga babaeng ginahasa sa harapan ng kanilang pamilya na mas nagpalala sa kanilang trauma. Samantala, sinira at sinunog din ng mga sundalo ang mga tahanan, paaralan at iba pang gusali sa buong lungsod. Ang mga bangkay ng mga tao ay iniwan sa mga kalsada at itinapon sa ilog. Ang Nanjing ay tila naging isang napakalaking libingan na puno ng bangkay, abo at wasak na mga gusali. Halos wala ng buhay ang natira sa buong lungsod. Gayon din, ang Nanjing Massacre ay nag-iwan ng malalim na takot at trauma sa China. Hanggang ngayon ay ginagamit ito ng gobyerno bilang babala sa kanilang mamamayan tungkol sa mga panganib ng pagiging mahina at hindi handa. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na pinalalakas ng bansa ang kanilang depensa at militar. Gusto nilang tiyakin na hindi na muling mangyayari ang ganitong klaseng trahedya.
Sa mga paaralan at university ay bahagi na ng edukasyon ang pagtuturo tungkol sa massacre. Mahalagang malaman ng mga kabataan ang sakit at hirap na dinanas ng mga nauna sa kanila para hindi nila makalimutan ang kahalagahan ng kalayaan. Number 3. Secrets of the Shang. Ang Secrets of the Shang ay tumutukoy sa mga misteryo at ritual mula sa Ancient Shang Dynasty na isa sa pinakamatandang kaharian sa kasaysayan ng China. Kilala ang mga Shang hindi lamang sa kanilang mga nagawa sa sining at technology, kundi pati na rin sa mga kakaibang tradisyon na nagdudulot ng takot sa marami. Ayon sa mga alamat, ang mga lihim na ito ay may kapangyarihang magdala ng malas o trahedya. Dahil dito ay nananatiling buhay ang takot sa mga sinaunang sumpa at hula sa Chinese culture hanggang ngayon. Isa sa pinakakilalang gawain ng mga Shang ay ang paggamit ng mga buto ng hayop para manghula ng kapalaran. Tinatawag itong oracles. Sinusunog nila ang mga buto at binabasa ang mga bitak na lilitaw upang malaman ang sagot sa mga tanong tungkol sa hinaharap. Madalas itong ginagamit ng mga pinuno para malaman kung dapat silang maglunsad ng digmaan o kung magiging mabuti ba ang ani sa isang taon. Kapag masama ang hula ay nagsasagawa sila ng ritual para maiwasan ang malas o kapahamakan. Sa takot na tamaan ng masamang kapalaran ay sumusunod ang mga tao sa bawat hula at utos ng mga lider. Bukod sa panghuhula ay kilala rin ang mga Shang sa mga madilim na ritual tulad ng pag-aalay ng mga tao bilang sakripisyo. Naniniwala sila na ang pag-aalay ay makapagbibigay ng proteksyon at swerte sa kanilang komunidad. Ayon sa mga kwento, sino mang hindi rumespeto sa mga ritual o sumuway sa tradisyon ay susumpain at dadanas ng mabigat na kamalasan. Pero dahil sa takot na mapahamak ay sinusunod ng mga tao ang mga kaugalian kahit na nangangahulugan ito ng pag-aalay ng buhay ng iba. Bagamat matagal nang natapos ang paghahari ng dinastiyang Shang, nananatiling buhay sa isipan ng mga Chinese ang mga kwento tungkol sa kanilang mga lihim at ritual. At hanggang ngayon ay may mga tao pa rin na naniniwala sa mga sinaunang paniniwala at nag-iingat na huwag makagawa ng mga bagay na maaaring magdala ng malas. Sa kabila ng pag-unlad ng science at teknolohiya ay nananatili pa ring bahagi ng Chinese culture ang mga alamat at kwento ng Shang. Ang Secrets of the Shang ay nagpapaalala na mahalaga ang paggalang sa tradisyon at kasaysayan. Number 4. Whispers in the Temple of White Clouds. Ang Whispers in the Temple of White Clouds ay isang misteryosong kwento na nagpapalaganap ng takot sa buong China. Bagaman wala itong malinaw na pinagmulan ay maraming naniniwala na may dala itong lihim na babala o panganib. Ang alamat na ito ay patuloy na nagdudulot ng kaba dahil sa hindi tiyak na mensahe nito at mas lumalakas pa ang epekto nito sa isang bansang mahigpit sa impormasyon. Ang Temple of White Clouds ay maaaring isang simbolo ng makalumang paniniwala at ritual na may kinalaman sa mga lihim at spiritual activities. Sa mga lumang templo ay madalas na nagaganap ang mga tahimik na usapan at palihim na seremonya. Kaya naman iniisip ng iba na ang mga whispers o bulong ay maaaring naglalaman ng mga babala na ipinapasa sa mga ilang tao lamang na nagpapahiwatig ng paparating na panganib. Ayon sa mga kwento, ang mga bulong na ito ay parang senyales ng kaguluhan o problema na malapit nang mangyari. Sa ilang bahagi ng Asian culture ay pinaniniwalaang ang mga lihim na mensahe ay nagbabadya ng masamang pangyayari. Ito ang dahilan kung bakit ang mga ganitong uri ng alamat ay nagdudulot ng takot. Sa China, kung saan mahigpit na kinokontrol ang daloy ng impormasyon, ay mabilis kumalat ang mga ganitong kwento. Kapag may kumakalat na bulong o alingaw-ngaw na walang opisyal na kumpirmasyon o paglilinaw ay nagiging sanhi ito ng mas malaking takot at pag-aalala. Dahil dito ang mga tao ay nagiging mas maingat at mas pinipiling manahimik kaysa magtanong o magsalita. May mga teorya rin na ang Whispers in the Temple of White Clouds ay maaaring ginagamit bilang kasangkapan para pigilan ng malayang pag-iisip o pag-uusap tungkol sa mga sensitive topics. Sa pamamagitan ng takot ay nagiging mas madali para sa mga namumuno na kontrolin ang kilos at isipan ng mga tao. Ang ganitong uri ng kontrol ay nag-uugat sa ideya na mas mabuting umiwas at sumunod kaysa magdusa sa mga posibleng kaparusahan. Number 5. The Enchanted Realm of Canis Lake. Sa malawak na kalupaan ng China ay kilala ang Canis Lake bilang isang mahiwagang lugar na puno ng misteryo. Maraming kwento at alamat ang bumabalot sa lawa na ito
na naging sanhi ng takot sa mga lokal na residente at mga turista. Ayon sa mga kwento, may mga kakaibang pangyayari rito na tila hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Sinasabing ang lawa ay binabantayan ng mga nilalang mula sa ibang mundo o mga espiritong may kapangyarihan. May mga taong pumasok sa lugar at nawawala o bumabalik na wala ng alaala kung ano ang nangyari sa kanila. Ang tubig ng lawa, bagaman karaniwang malinaw, ay bigla na lang nagbabago ng kulay, lalo na sa gabi o tuwing new moon. Para sa mga naniniwala, ito ay palatandaan ng presensya ng kakaibang puwersa sa paligid. Maraming karanasan at kwento ang nagdulot ng takot sa mga tao. Ayon sa ilang saksi, may mga naririnig silang bulong o awit mula sa ilalim ng lawa kahit na wala namang tao sa paligid. Mayroon ding mga bumibisita na nawawala ang pakiramdam sa oras na parabang ilang minuto lang silang nandoon, ngunit lumipas na pala ang ilang oras. Ang pinaka nakakatakot na kwento ay ang pagkawala ng ilang tao na hindi na nakita pang muli matapos pumasok sa lugar. Dahil sa mga kwentong ito ay maraming tao sa China ang umiiwas sa Canis Lake, lalo na kapag gabi. Pati ang gobyerno ay nagbigay ng babala at ipinagbawal ang pagpunta sa lugar para sa kaligtasan ng publiko. Sinubukan naman ng ilang scientist na suriin ang lawa, pero wala silang nakitang sapat na ebidensya para ipaliwanag ang mga kakaibang nangyayari rito. Ngunit hindi ito naging dahilan para mawala ang takot at paniniwala ng mga tao sa mga alamat na bumabalot sa lawa. Nananatili ang takot dahil sa misteryong hindi pa nalulutas. Kahit walang konkretong ebidensya, ay sapat na ang mga kwento at karanasan ng mga nakapunta na sa lugar upang magdulot ng pangamba. Para sa karamihan, mas mabuting umiwas na lang kaysa subukang alamin ang misteryo ng lawa. Hanggang ngayon, ang Canis Lake ay isang simbolo ng takot sa mga hindi kilala. Number 6. Mysterious Pipes of the Mountain Realm. Sa isang liblib na lugar sa China ay natuklasan ng mga kakaibang pipe na hanggang ngayon ay nagdudulot ng takot at palaisipan sa maraming tao. Kilala ito bilang Mysterious Pipes of the Mountain Realm at natagpuan malapit sa Mount Baigong sa Qinghai Province. Ang lugar na ito ay puno ng mga alamat at enchanted story. At dahil sa kakaibang anyo at forma ng mga pipe ay hindi maipaliwanag kung sino o ano ang gumawa ng mga ito. Paano nga ba natagpuan ang mga pipe? Noong 1996 ay isang grupo ng mga mananaliksik ang nagsagawa ng pag-aaral sa mga kuweba sa Mount Baigong. Habang iniinspeksyon nila ang lugar ay nadiskubre nila ang mga pipe na parang gawa sa bakal at nakabaon sa mga bato at lupa. Ang ilang bahagi ng mga pipe ay nakausli mula sa lupa habang ang iba ay tila nasa malalim na bahagi. Iba-iba ang laki ng mga pipe, may malalaki at may maliliit. Ang mas nakakagulat, ang ilan sa mga pipe ay konektado sa Lake Tozon na isang maalat na lawa sa lugar. Dahil kakaiba ito para sa isang lugar na halos walang naninirahan, ay lalong naging palaisipan kung paano at bakit naroon ang mga pipe. Samantala, may ilang teorya tungkol sa pinagmulan ng mga pipe. Sinasabi ng iba na baka bahagi ito ng isang sinaunang sistema ng mga tao noong unang panahon. Subalit wala pang natatagpuang ebidensya na may mga tao o civilization na nabuhay doon na kayang gumawa ng ganitong structure. Dahil dito ay may mga naniniwalang gawa ito ng isang technology na mas advanced kaysa sa mga alam natin sa kasaysayan. Bukod pa rito ay meron ding teorya na ang mga pipe ay natural formation lang, bunga ng mga mineral at kemikal na nabuo sa loob ng napakahabang panahon. Gayunpaman ay mahirap ipaliwanag kung bakit eksaktong bilog at pantay-pantay ang sukat ng mga ito na isang bagay na bihira sa mga natural process. Ngunit dahil hindi malinaw kung sino o ano ang gumawa ng mga pipe, ay isang sikat na teorya ang nagsasabing baka gawa ito ng mga alien o nilalang mula sa ibang planeta. Maraming ulat ang nagsasabing may mga kakaibang ilaw at tunog sa lugar, kaya mas lumakas ang paniniwala ng ilang tao na ginamit ng mga alien ang mga tubo para kumuha ng tubig mula sa lawa. Para sa kanila, baka ang mga pipe ay parte ng isang dating base o kagamitan ng mga alien na iniwan sa lugar. Number 7. The Silent Sentiments of Emperor's Tomb. Ang mga libingan ng mga emperor sa China ay hindi lamang ordinaryong libingan, kundi mga lugar na puno ng respeto at takot. Para sa mga Chinese, ang mga ito ay sagrado at pinaniniwalaang may mga lihim at sumpang maaaring magdala ng malas o kapahamakan. Dahil dito ay marami ang nagdadalawang isip na galawin o hukayin ng mga ito sa takot na may masamang mangyari. Samantala, isa sa mga pinakasikat na libingan ay ang kay Emperor Qin Shi Huang.
ang unang emperor ng United China. Nakatago sa kanyang libingan ang sikat na Terracotta Army, ang libu-libong estatwa ng mga sundalo na ginawa para protektahan siya sa kabilang buhay. Hanggang ngayon ay malaki ang pag-iingat sa pagsisiyasat sa kanyang libingan dahil sa takot na masira ito o may mangyaring masama. May mga kwento ring maaaring may mga bitag o lason na nakatago sa loob, kaya iilan lamang ang naglalakas loob na pumasok. Gayun din naman mahalaga sa Chinese culture ang paggalang sa mga namatay, lalo na sa mga emperor. Naniniwala silang ang paggambala sa katahimikan ng mga emperor ay magdudulot ng malas, hindi lamang sa taong pumasok kundi pati sa buong bansa. Kaya kahit gustong malaman ng mga archaeologist ang laman ng mga libingang ito, ay pinipigilan sila ng takot sa maaring maging kapalit. Kahit sa modernong panahon ay nananatili pa rin ang takot at paggalang sa mga libingang ito. Maraming eksperto ang nag-aalangan na pag-aralan ng mga ito ng masinsinan dahil sa mga panganib na maaaring idulot tulad ng pagkasira ng mga sinaunang kayamanan o panganib sa buhay ng mga investigador. Pinaniniwalaan din ng marami na ang mga libingan na ito ay dapat manatiling hindi ginalaw upang hindi magambala ang kapayapaan ng mga namatay. Ngunit sa kabila ng mga haka-haka at pag-usisa ay mas pinipili ng iba na huwag nang pakialaman ang mga libingan ng emperor. Para sa kanila, ang mga ito ay simbolo ng paggalang sa nakaraan at paalala na may mga bagay na mas mabuting manatiling lihim. Number 8. The Otherworldly Allure of Wanglong Cave. Ang Wanglong Cave ay isang sikat na kuweba sa Guizhou, China, na kilala dahil sa taglay nitong ganda at misteryo. Ngunit hindi ito ordinaryong pamasyalan dahil maraming tao ang natatakot dito dahil sa mga kakaibang kwento at karanasang iniuugnay sa lugar. Sinasabi ng ilang residente na ang kuweba ay tahanan ng mga espiritu o kakaibang nilalang na nagiging dahilan kung bakit maraming umiwas na pumasok dito. Samantala sa mga alamat, ang Wanglong Cave ay kilalang tirahan ng isang makapangyarihang hari ng mga dragon, kung kaya't pinangalanan itong Wanglong na nangangahulugang Dragon King sa Mandarin. Maraming lokal ang naniniwala na ang pagpasok o pag-abala sa kuweba ay maaaring magdala ng kamalasan. Ayon sa kanila, dapat itong igalang dahil pinamumugaran ito ng mga forces na hindi nakikita. Dahil sa mga kwentong ito ay maraming tao ang nagdadalawang isip na lumapit o pumasok lalo na sa gabi. Kaugnay nito ay may ilang mga turista at lokal na bumisita sa Wanglong Cave ang nagbahagi ng mga hindi maipaliwanag na karanasan. Ayon sa kanila, biglang bumibigat ang pakiramdam nila habang nasa loob at may mga naririnig silang kakaibang tunog. Sinasabi rin ng ilan na nawawala ang signal ng cellphone at para bang may nagmamasid sa kanila. Ang mga ganitong kwento ay lalong nagdulot ng takot at haka-haka, kaya marami ang tumangging bumalik o nagplano ng huwag nang bumisita. Dagdag pa rito, ang takot sa Wanglong Cave ay hindi lamang dahil sa mga kwento ng mga espiritu, kundi may kaugnayan din sa malalim na tradisyon at kultura ng mga Chinese. Sa kanilang paniniwala ay mahalaga ang paggalang sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag upang maiwasan ang kamalasan. Kaya ang mga lugar na tulad ng Wanglong Cave ay itinuturing na sagrado at pinamumugaran ng mga makapangyarihang puwersa. Kahit na may mga turistang sumusubok pumasok para sa kakaibang karanasan, ay madalas silang pinapayuhan ng mga lokal na maging maingat at huwag magdala ng anumang bagay mula sa loob upang hindi maapektuhan ng malas. Ngunit sa kabila ng takot na bumabalot sa Wanglong Cave, ay patuloy pa rin itong dinarayo ng mga turista dahil sa kagandahan nito. Number 9. The Underground City. May mga kwento tungkol sa isang lihim na lungsod sa ilalim ng lupa sa China at marami ang natatakot dito. Ayon sa mga balita, ang lungsod na ito ay itinayo upang paghandaan ng mga posibleng sakuna tulad ng digmaan. Kilala ito sa tawag na Underground Great Wall, na isang malawak na network ng mga tunnel, shelter at facilities na maaaring magsilbing taguan at depensa ng gobyerno at ilang mamamayan kung sakaling may emergency. Samantala noong 1960s hanggang 1970s ay ipinagawa ni Mao Zedong ang Underground City dahil sa takot na maatake ang bansa, lalo na noong panahon ng Cold War. Bukod sa mga facilities para sa militar ay sinasabing may mga lugar din dito para sa mga tao tulad ng mga hospital, paaralan at tirahan upang matiyak na magpapatuloy ang normal na buhay kahit may panganib sa ibabaw ng lupa. Kaugnay nito ang misteryo na bumabalot sa lungsod na ito, ang isa sa mga pangunahing dahilan ng takot ng mga mamamayan.
Maraming Chinese ang hindi alam kung gaano kalaki o paano ito ginagamit. May mga haka-haka na ginagamit ito para sa mga lihim na operasyon ng gobyerno. Ang kawalan ng impormasyon tungkol sa tunay na layunin nito ay nagdudulot ng pag-aalala at kawalan ng tiwala ng ilan sa gobyerno. Gayun din ay may mga nagsasabi na ang mga tunnel ng underground city ay konektado mula Beijing papunta sa mga probinsya. Ayon sa mga kwento, maaaring gamitin ito ng mga opisyal para makatakas kung sakaling may kaguluhan o digmaan. May mga haka-haka rin na ang lugar na ito ay nagtatago ng mga nuclear weapons o modern technology para sa depensa ng bansa. Kahit walang malinaw na ebidensya, ang mga ganitong kwento ay lalong nagpapalakas ng takot at pag-aalinlangan sa mga mamamayan. Karagdagan pa dito, ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ang pag-aalala ay ang kawalan ng malinaw na impormasyon mula sa gobyerno tungkol sa lungsod na ito. Hindi rin alam ng mga tao kung ginagamit pa ito o kung pinapalaki pa ang facility. Dahil walang official report o paliwanag ay patuloy na lumalaganap ang mga haka-haka at takot. Number 10. Allure of Wonderland. Ang Allure of Wonderland ay isang simbolo ng takot ng gobyerno ng China sa mga ideyang nagmumula sa labas ng bansa. Bagamat tila galing sa kwento, ay tumutukoy ito sa mga ideya tungkol sa kalayaan at pag-iisip na maaring makaapekto sa mga mamamayan. Naniniwala ang gobyerno na ang ganitong mga kaisipan ay maaring magdulot ng pagdududa sa mga umiiral na patakaran at sistema ng pamahalaan. Ito ang dahilan kung bakit pinipilit nilang pigilan ang pagkalat ng mga ideyang ito. Ano nga ba ang Wonderland? Ang Wonderland ay kumakatawan sa mga konsepto ng kalayaan tulad ng malayang pagpapahayag, karapatang pangtao at malikhaing pag-iisip. Ang mga ideyang ito ay karaniwang makikita sa mga pelikula, libro at digital media mula sa ibang bansa. Para sa China, ito ay posibleng magpabago sa pananaw ng mga mamamayan at maging sanhi ng pag-alsa o hindi pagsunod sa gobyerno. Natatakot din ang mga nasa kapangyarihan na baka ang mga kabataan na bukas ang isipan sa mga bagong idea ay maging kritikal sa umiiral na sistema ng bansa. Gayun din naman ang China ay mahigpit pagdating sa kontrol ng impormasyon. Iniisip ng gobyerno na kung mabubuksan ang isipan ng mga tao sa mga foreign ideas ay maaaring mawalan sila ng tiwala sa mga patakaran ng estado. Ang malayang pag-iisip at pag-usisa ay nagdadala ng posibilidad na magtanong ang mamamayan sa mga batas at sistema ng bansa na posibleng magdulot ng kaguluhan. Sa pananaw ng gobyerno, ang anumang bagay na nag-uudyok ng pagbabago sa pananaw ng mga tao ay isang panganib sa kapangyarihan at katatagan ng pamahalaan. Bagamat mahigpit ang censorship sa internet sa China, ay hindi pa rin nito kayang pigilan ang lahat ng impormasyon mula sa labas. Maraming mamamayan ang gumagamit ng VPN o Virtual Private Network para makapasok sa mga foreign website tulad ng YouTube at Twitter. Dito nila nasisilayan ang mga idea tungkol sa kalayaan, karapatan at mga pananaw na iba sa ipinapakita ng lokal na media. Dahil sa mga ito ay nagiging mas malawak ang pag-unawa ng mga tao na nagbubukas ng posibilidad na mag-isip sila ng labas sa mga controlled ideology ng estado.